Welcome mga tol sa panibagong moto camping adventure natin. At sa episode na to, dadalhin ko kayo sa panibagong campsite natin na bagong bukas dito sa Licao Albay. Na kung saan matatanon nyo ng malapitan si Mount Mayon at magandang tanawin ni Mount Masaraga. At may enjoy nyo din dito ang malamig na klima na meron sa campsite. Nasa halagang 150 pesos ngayon makakapag-overnight na kayo dito sa bagong campsite nila. At ang kagandahan dito ay accessible to sa lahat ng uri ng sasakyan. Kaya tara, samahan nyo ulit ako sa panibagong episode na to para malaman natin kung ano pa mga pwede natin makita dito. Time check mga tol, mag-aalas 12 ng tanghali at kakakain lang namin ni Mrs. Kasama ko si Mrs. ngayon dahil makakasama ko siya sa moto camping adventure na to. Dito ulit tayo sa Albay, welcome to Ginubatan, Albay. Makulimlim ang panahon ngayon dito pero mukhang di naman ulan. Summer pero nagpapahiwatig yung ulan. Dala ko naman lahat, pati yung tarp, pero yung tent na content natin, yung pang solo, hindi ko dala kasi kasama ko si Mrs. Yung lumang tent na gamit ko na nagkakasya kami, ayun yung isa-setup natin. Bale, isa-setup ko na lang yung cot bed para kay Mrs. para hindi siya masakit sa likod. Dahil wala pa kami ng inflatable bed para hindi masakit sa likod pag nahiga sa ground. Kaya tent ground muna tayo ngayon. Kung hindi naman to lalakas na ulan, tsaka kalmado naman yung hangin. Yung magiging campsite natin ay bagong campsite dito sa part ng Licao. At pupuntahan natin yon. First time ko din dun Kaya samahan nyo muli ako mga tol sa panibagong moto camping adventure natin. Let's go! Dito yung yung sang address. Wala pa sa Google Map yung Amira campsite. Ngayon ang susundan natin yung lugar na nakapin dun, Amtik, Licao. O dito yun. O malapit na tayo mga tol. Naghahanap ako ng water refilling. Wala dito. Siguro naiinuman nila yung dito, yung tubig. Naispatan dito mga tol na water refilling. Ito tagulang sila pero makikita nyo din agad. Nakapagpa-refill ako ng lagayan natin. Pinicturean pa ni Bossing Baka mapapa-order siya ng ganitong lagayan ng tubig. Tagal na nito Ilang camping na natin to nagamit. All goods pa. Nandyan lang to sa shop ni Great Outdoor Gear Store. Yung mga camping product niya, ang gaganda. Tsaka abangan nyo mga tol ang ating bagong tent na para sa amin ni Mrs. Kaso di pa dumarating. So ibig sabihin magka-camping pa kami ni Mrs. habang bakasyon siya. At yun naman yung gagamitin natin sa susunod na episode. Pero ngayon, lumang tent muna tayo. Pasok tayo ng crossing dito mga tol. Ito pala, Barangay Amtik. Dito Pahayahayan. Pero hindi tayo dyan. Marami kasi ditong campsite mga tol. Itong rotang to walang signage Pagkano balik tayo. Ganda So as of now, nahihirapan kami maghanap kay Amira. Nawawala si Amira. Wala kasi sa Google Map mga tol. Dito pala mga tol. Bumalik kami sa main road. Di ko na napakita tuloy sa inyo. Ayun going to Amira campsite. Kala ko walang crossing. Ready ka? Meron tayong off-road na dinaanan. Hindi ko alam kung papasok tayo ng gate, pero siguro naman hindi. Ayos. Pakyat pala to. Diretso. Seryoso sila. May signage Kaya naman. Kayang-kaya pa ng motor. Pasok naman yung 4 wheels, pero mukhang sasaya dito yung mga SUV. Opya. Ayun, may sementado mga tol. Kaso, tarik. Ayun na sila sa taas Sige, kaya mo yun uno. Sobrang tarik mga tol. Baka mag-overheat. Dito na ba? Ito na yung Amira campsite. Ngayon, kasi hindi pa pwede yung motor i-park talaga doon, nakatabi natin. Pero pwede pasok. Bali, dadalhin muna natin doon yung gamit. Ibababa, tapos balik dito sa parking area. Tapos mamayang gabi raw, pwede na ibalik doon. So hindi tayo mahirapan bukas. Sakali. Pasok naman yung motor. Yes, ganda ng view. Yung rate nila dito mga tol, 150 per head overnight kapag may dala kayong sariling tent. Ito yung daan Kayang-kaya ng motor, kayang-kaya nga ni Uno All goods.
Ayun, di tayo mahihirapan magbaba ng gamit, oh. At least di ako mahihirapan magbaba tsaka magkarga bukas. Okay ka na? Saan din ka nag-agi? Diyan, sa baba. Pero pagkagabi daw, pwede na ipasok. Oh, eto si Mayon mga tol. Tapos, eto naman yung Mount Masaraga. Paano, bababa muna natin to. Baba tayo ng mga gamit. Makatabang sa inyo. Di na, okay lang. Para magbababa lang ako nitong mga gamit natin. Diyan ka lang. Mag-relax ka lang dyan. At enjoyin mo yung magandang tanawin. Ayun yung view namin mga tol, oh. Ngayon, bababa ko lang kasi itong mga gamit para yung motor, babalik natin doon. Kasi mamayang gabi pa daw pwede i-parada. Ito yung pinoproblema ko kung may akyatin talaga. Tapos hindi pasok yung motor. Buti na lang, pasok yung motor dito. Tapos ito, babalik ko na doon sa baba. Balik muna natin. Dahil mainit, dito muna tayo sa gilid. Ayun, buti na lang merong ganitong portion na malilim para lapag natin tong mga gamit. Lalatag muna natin tong mga gamit mga tol para pag setup natin ng tarp, tuloy-tuloy na. Ito yung luma naming upuan. Tignan nyo naman, oh. Kawatak-watak na kay Mrs. to, eh. Ayan na muna. Dito ka. Para komportable ka nang maupo. Mamaya na tong cot bed na to. Tarp muna tayo. Kasi paparamdam yung ulan. Kakauhaw pala yung inat. Ambot na yung Okay lang yan. Lulutuan ta naman yan mamaya. Sarap ng malamig, oh. Mamaya daw, pagka magdidilim na, masyadong malamig na daw dito. Medyo nasa mataas kasi tayong lugar kaya yung inat ramdam natin. Pero kapag umahangin ng ganito, mapresko. Okay. Nakainom na din naman tayo ng malamig na tubig. Tsaka nag-short na ako para buwelo tayo. Set up ako ng tarp. Natagbo na natin tong mga pole na gagamitin natin. Ito sa front, mga pegs. Kumukulimlim talaga at nagpaparamdam tong ulan na to. Summer na summer, tarp unahin natin para just in case man umulan, yung mga gamit nasa loob na. Background natin si Mayon. Ganyan muna natin siya para hindi lipa rin. Para pa nagdali tayo, mabilis na lang to. Ayun ah. At least matatansya mo kung gano'ng kalaki yung sasakupin ng tarp. Dito pala mga tol, nagpapa-dator sila. So kapag nataon na weekend, matik dami siguro dito tao. Ito naman tayo maglalagay ng tali sa likod. Setup na natin to. Okay, angat na natin yung tarp natin. Saktong sakto parang sinukat. Lagyan natin ito ng pull. Yun no. Saka natin ito baba natin. Adjust na tayo dito. Ayan no. Banat na banat oh. Adjust na natin ito. Dito naman tayo sa gilid, mag-adjust. Adjust natin to para mabinat din dito. Okay no? Huwag lang pakahigpit para maglalaro lang siya. Higpitan lang natin to. Yun. Okay na, meron na tayong tarp. Okay, ito yung na-miss ko. Yung dati kong tent mga tol. Dahil di pa dumadating yung bago nating tent para sa amin ni Mrs. Yun ay galing din kay Great Outdoor. Kasi meron silang bagong tent na pang couple. Try natin yan. Okay.
For now, ito na muna. Meron pang buhangin kasi galing to ng dagat. Yung huling gamit ko nito, yung sa Burawan Island ata yung sa Quezon Province. Nakakamiss naman tong tent natin. Ito yung kauna-unahang tent ko mga tol nung nagsisimula ako mag-camping. Ngayon, gamit na naman natin. Kagandahan dito sa campsite nila mga tol ay di siya daanan. Kasi yung daan na yon ay sa kanila talaga. Tapos dediretso kayo dito. Ito yung pinaka endpoint ng kalsada na yon na pinasok natin. Sa kanila na talaga property. Ang ganda. Di siya daanan ng mga motor na nakamapler. Payapang payapa. Pero mamaya, malalaman natin kasi nagpapadator sila. Ayun lang yung medyo kaibahan sa campsite kasi nagpapadator sila dito. Pero pagkagabi naman daw, wala nang ingay. So, alam naman siguro nila yung rules ng mga campers. Na pagkagabi, talagang sa kanila na yung oras na yun. Ayun na, yung setup natin, paunti-unti. Susunod na lang natin yung cot bed, table, upuan ni Mrs. Okay na, upuan ko na lang. Tsaka camping table natin. Ngayon, tatry natin tong cot bed dito. Dahil dito si Mrs. Mukhang kasya naman talaga. Ayun o. Oh, dito ako sa gilid. Setup natin. Ngayon, hindi na natin to lalagyan ng paa. Kasi ito na yung sa loob. Saktong sakto. Makakatulog ka dito. Nang hindi sasakit ang iyong likod. Ikaw. Dito ako sa baba. Dito siya may higa. Sa cot bed. Tapos dito tayo sa baba. Meron naman tayong comforter. Tsaka sanay naman tayo sa ganyan. Eh, ito yung dating tent natin eh. Paano di tayo masasanay? Ayos pala may ganito oh. Talaga, may cot bed. Ay, shoutout sa bumili nito. Yung setup ng cot tent. Bumili siya ng set. May cot bed na talaga. Ayun na. Dito matutulog si Mrs. Ako dito. Kasyang kasya kami. Yes. Okay mga tol, tapos na tayo mag-setup. Ito na yung ating shelter. Kagandahan pala dito mga tol, makakabili kayo dito ng yelo. Meron silang tinda dito, tsaka may kuryente dito. Ganda ng view dito mga tol. Ayun oh. Yung bundok na yan, tsaka si Mount Mayon, eto, nandito sa likuran ng bahagi ng setup natin. Kaya nga lang, di pa nagpapakita. Ganda oh. Ewan ko lang kung dito sa location na to, matatanaw natin yung paglabas ng lava. Pero feeling ko hindi kasi nandun ato sa kabila. So ngayon magmemeryenda lang kami ni Mrs. Tapos set up ko yung mga pangluto natin dito. Okay, let's go! Ganda
Ganda naman ni Mount Mayon, no? Ito yung view namin dito sa likuran. Ito yung likuran ng setup natin. Tapos yan yung view natin dyan. Ganda. Ayan ay taniman nila ng mais. At eto si Mrs. ay nagme-merienda na. Ayan na, na-setup na natin yung mga gagamitan natin sa pangluto. Tsaka mga ilaw. Nilabas ko na, nandito yung iba. Mamaya ayusin na lang natin yung pati higaan namin. At magme-merienda na kami. Sarap naman. Rice puto ng Ligao. Nagbibita sila kuya ng manok mo. Yung mga nagka-camping daw dito yung mga ganitong setup. Panta kasi kuya sa amin eh. Kasi yung setup natin kakaiba. Meron tayong tarp. Meron daw dito mga nagka-camping. Mga ganito lang. Tent lang talaga. Ordinary. Okay, so habang inaantay natin mga tol maluto yung kanin natin, yung steak natin, ito, kailangan ko na siyang ilabas. Ngayon, magkakanya-kanya kami magluto ni Mrs. Siya daw magluluto ng kanya. Ako naman yung bahala sa akin. Tapos naghahamon siya ng pasarapan ng luto. Let's see. Tingnan natin kung makikipagpalit to sa atin. Yung steak natin. So ito yung kay Mrs. Ito yung sa akin. Ngayon, timplay na natin tong steak natin. Okay, lalagyan na natin ito ng pampalasa. Lagay tayo konting asin. Tsaka lagay natin ng paminta. Alam nyo, mayroong nakakatawang nangyari dito sa spot natin, sa Amira Campsite. Kasi nagsend ako ng, di naman sana tayo nagpakilala. Send ako dun sa page nila ng, sabi ko nakapag-pwesto na kami dito kasi late reply si sir. Pinakita ko yung setup namin, na nakapag-setup na kami ng asawa ko. Ngayon, tumawag si sir yung may-ari. Kung alam lang daw nila na isa tayong content creator sa pagka-camping, ay di na daw tayo pinagbayad. Sabi ko, normal naman yan na nagbabayad talaga ako sa mga campsite. At di talaga tayo nagpapakilala para solid din naman yung support natin sa campsite para makita natin yung ganda. Lang natuwa ako kala Sarden kasi ayan, pinadalan ako ng pinadalan kami ng inumin. Ayan, binigyan tayo ng pampatulog tsaka kay Mrs. Soft Drinks. Nakakatuwa sa Sar. Tsaka yung caretaker dito ang bait din talaga. Legit mga tol. Maganda yung spot nila at bukas papakita ko pa sa inyo kung gaano to kaganda. Natin si Mayon kung magpapakita sa atin ng buo. Yung kanin natin okay na. Ngayon ay magluluto na tayo nitong steak. Yan o. Lulutuin natin yan. Ayun o. Nakabili nga pala ako ng steak sa O-Save. Pero yun ang mas lulupit na steak ay punta kayo ng Steakhouse Sorsogon. Nagtitinda sila ng mga frozen steak. Habang inaantay natin yan maluto, syempre maghihiwa tayo ng sibuyas at bawang. Yung mantika, alisin natin. Ate tayo ha. Ito ha, pagka di masarap gawa mo, walang palitan ha. This is it, lagay na natin to.
Lalagay daw tayo ng rosemary. Ito talaga yung steak na naluto ko mga tol. Yung naluluto ko sa mga dating camping natin, ano yan eh, pork chop yun eh. Ginagawa ko lang steak. Kasi nga, nung time na yun, sa Sorsogon, wala pang O-Save. Ngayon meron na. Tsaka hindi ko pa nakikilala yung steakhouse. Pero di pa ako nakakapag-try bumili sa kanila kasi, ayun, out of way na natin. Coastal road yung dinadaanan natin. Yung way nila ay nandun sa diversion. Okay na to. My turn. Okay, ikaw na. Patabi po. Dahil luto ng aking napakasarap na steak. Ayan oh. Sarap mga tol. Panalo. Ah. Uy, natapon pa yung bawang. Sarap par. Ngayon si Mrs. naman magluluto. Ganyan ba? Ito na, the moment of truth. Nakapagluto ng aking asawa. Ang tanong, kumusta kayong lasa niyan? Masarap. Ah, sige nga. Makikitikim ako mamaya. Ayan ha. Ngayon, iniinit natin yung tinake out natin papaitan. Ang sarap. Dito sa Kamalig. Meron kasi kami nakainan na karinderya. Ang sarap ng papaitan. Kaya bukas, doon parang kami kakain. Bibili kami ng papaitan. Okay, this is the moment of truth. Kakain na kami ni Mrs. Slice natin. Check natin kung gano'n siya ka. Rare. Okay, tama ba? Well done. O yun no. Saktong-sakto lang. Oh. Di ba? Pero mas masarap niya may dugo-dugo pa. Ready? Okay, ready. Tingnan natin kung gaano kalambot yan. Medium rare. Siya medium rare. Well done. Wala nang dugo-dugo eh. Well done. Balik ko. Okay, let's eat. Kakain na kami. Let's try. Ganda ng panahon ngayon dito mga tol. Di lang kita sa camera natin pero nandito kami sa may harapan ni Mount Mayon. At time check mga tol, alas 10 na ng gabi. Dito kami sa may likurang bahagi ng setup namin mga tol. Tsaka heads up lang pala. Ayan, kung meron kayong naririnig dito, dito yan sa campsite mga tol. Kasi meron sila ditong pa-video okay mga tol. Kaya heads up doon sa mga campers na nag-e-expect na walang ganito. So ayun, pinibigyan ko kayo ng idea na meron silang pa-video okay dito para di kayo magulat sakaling pumunta kayo. Dahil sa mga nagna-night tour tsaka day tour, ayan din yung pang-chill nila. So naghuhulog dyan ng 5 pesos tapos pipili ng kanta. Ayan. Pero nagpapakamping sila. Yun lang, sa mga campers na nag-e-expect na campsite talaga ng buo, yung walang ingay. So dito sa Amira Campsite, expect nyo na meron din silang night tour, day tour, at ganyan na nagpapa-video okay sila. Pero ang ganda ng spot nila mga tol, panalong panalo. Panalo sa view, panalo sa klima kasi malamig ngayong gabi, malamig na dito. At tubig, walang problema kasi matubig sila. Yung CR, dalawa, pang lalaki, pang babae. So ngayon na-enjoy lang namin yung gabi na malamig yung klima. Si Mrs. ay nakakatulog na sa lamig dito mga tol. Tatapon lang tayo ng basura. Kasi matik to pagka umaga kakalato ng mga aso. Ang daming aso nila dito. Which is good. Kasi bantay din sa mga campers. Pun muna natin dito. Para safe. Okay. At matutulog na din kami ni Mrs. kasi mag-alas 12 na. Ganda, liwanag. So si Mount Mayon na yan oh. Tsaka lumabas yung buwan, nandyan sa may buwan. Wala, patuloy siya bumubuga talaga. Ay, matutulog na kami ni Mrs.
Good morning mga tol. Ayun na si Mrs. Gising na. Ganda oh. Labas tayo. Ang lamig mga tol. Sarap dito mag-camping. Tsaka, ito yung view namin ah. Si Mount Mayon mga tol. Grabe ang ganda. Napasok ko na pala mga tol kagabi si Uno. Ayan, kaya nandito na siya. Napasok na tabi natin sa ating tent. Ganda ng view. Oh. Panalo. Ayun yung mano ka ni Kuya, yung caretaker dito. Napakasikaso din eh. Tsaka yun yung pinaparent nila na kubo. Bahay. 3,000 daw yan eh. Kompleto na yan. Meron na yung aircon, TV, tsaka rep at stove. Kung gusto nyo magluto, makakapagluto kayo dyan. Ganda dito. Walang nagde-dater ngayong umaga. Mamaya nito siguro mga hapon naman. Nandito yung sunrise. Medyo malilim pa kami kasi may kahoy dito sa may gilid natin. Pero maya nito, mga alas 9, alas 8 siguro, mainit na dito. Tsaka, ang set ng sunset dito, doon. Sa gilid ng bundok na to. Ganda kahapon. Ayan, magkakape lang kami ni Mrs. Tapos, init ng kanin. Sangag tayo. Tsaka, meron kaming dilata. So, yung corned beef, yun yung almusal namin ngayon. Ano pa nga ba? Pagka ganitong umaga, sarap magkape tsaka mag-almusal. Okay, tapos ito yung view namin. Oh. Ganda. Ngayon, magkakape tayo. Sarap magkape. Ayun o. Ang init para. Tsaka the best nito, i-mix mo sa ganitong view. Sarap. Panalo. Sarap. Alright mga tol, kakatapos lang namin ni Mrs. mag almusal. So ito, nagliligpit na ako pa konti-konti ng gamit, tsaka nakapaghugas na tayo. Yun lang, advice ko dito sa bagong campsite nila, sa Amira campsite. Kasi nagsisimula pa lang din naman sila. Wala pa silang lababo para sa mga campers na maghugas. So dun ako naghugas. Pero meron na silang CR, dalawang CR. Puntahan natin kasi kagabi, di ko napakita sa inyo. Ito yung CR nila. Sa view, wala akong masabi. Solid mga tol, yung 150 pesos kung view yung habol nyo talaga. Si Mount Mayon, tsaka itong bundok na to. Napakaganda mga tol, mag-portrait dyan. So ito yung CR nila. Merong panlalaki, tsaka pambabae. Merong kuryente. Ito yung CR nila para sa babae. At ito naman yung CR nila para sa lalaki. So matubig. Kasi meron sila dito mga tangke. Ayan. Tapos dito ako naghuhugas. So ayun lang. Baka mapanood ng may-ari. Nagsisimula pa lang din naman sila kaya naiintindihan natin. Tungkol naman dun sa kanilang video 5. Meron silang pa video 5 dito. So yun lang, maging open lang yung ibang campers
bago pumunta dito na meron silang pa video 5 para sa mga nagda-night tour, kasi meron din silang mga tindang alak, kaya nagpapa-chill sila dito. Meron sila dyang mga table na pwede pagpwestuhan ng mga nagda-night tour at day tour. So yun lang, pag magdadala pala kayo ng alak dito, merong corkage kasi meron silang tinda. So wag na kayo magdala, dito na kayo bumili. Sobrang ganda mga tol, sobrang solid. So, sa mga campers na baka isipin nyo buong campsite to, no, walang ganito, walang nagna-night tour, walang nagde-day tour. So itong campsite na to, meron sila. Kasi yun din yung extra income nila sakaling walang magka-camping. Ganda. Dito kami pumesto sa may kahin na to. Kaya kung pupunta kayo dito kayo pumesto para pagputok ng araw, malilim yung pwesto nyo. Tsaka meron sila ditong ihawan. Ayan. Ako mag-iihaw kayo dito. Tapos marami sila ditong activity gaya ng video 5 na yan. Kung gusto nyo video 5 doon. At meron silang poolan. Ayan, maglalaro kayo ng pool. This is the time mga tol na magpapaalam na naman tayo sa ganitang spot. Siguro babalik tayo dito at mamit natin yung may-ari. Makapagbigay din tayo ng suggestion sa kanilang bagong campsite. All goods. Ayun, kung gusto nyo i-rent yan, 3,000 yan. So mabilisan lang. Liligpit natin to. Ganito lang natin yan. 1, 2, 3. Ayun mga tol, okay na ang ating setup. Naligpit ko na din. Nilagay na natin sa box, tsaka ang ibang mga panluto natin nandito. So ngayon, sasalpak na natin dito kay Uno para makasibat na tayo. Ganda ni Mount May, no? Tsaka itong bundok na to. Okay, pero kailangan natin magpaalam at di tayo pwede magtagal. Let's go! At mabigat-bigat itong top box natin. Oh, grabe par. Kayang-kaya naman yun. Sisibat na kami. Tanan mo kung gaano katibay yung bracket ni Uno. Ayan, oh. So pina-customize ko na lang yan. Tapos ito, naglagay na lang ako dito ng mga bakal-bakal. Stainless yan para di agad kalawangan. Start natin si Uno. At magpapaalam na tayo kay Kuya habang pinapainit natin yan. Thank you Kuya. Salamat. Ay, shoutout kay Kuya. Kuya yung caretaker dito. Si kaso tsaka bantay sarado kami kagabi. Dahil for security. Ganda, mailaw dito mga tol pagkagabi. Kaya safe na safe. Ngayon bababa na tayo. Wala naman tayo nakalimutan. All goods na. Kaya yan Uno. Sakay mo pa kami ni Mrs. Pasok yung motor pero hapon na nila pinapaakyat kasi merong mga nagde-dator. Pero pwede nyo naman baba yung gamit pagka ganito may mga dala kayo, tapos balik dito sa parking area. Pagkahapon pwede na iakyat. So dator nila dito, ito yung entrance, 30 pesos sa adult, 20 pesos sa kids. So, ito yung off-road na dinaanan natin kahapon mga tol. Mukhang kaya naman ng mga SUV. Mukhang di naman sasayad, tansyahin nyo na lang. Ang ikli lang naman ng off-road na yan. Tapos meron sila ditong signage. Ayan, Amira's Campsite. Okay, tuturo ko yung pinasukan natin dito sa crossing na to. Dahil yung main road nandun sa labasan. Pero nasa ano lang to, nasa kulang-kulang 1 kilometer siguro, or magto 2 kilometer pa. Malapit lang. Yung pinasukan namin kahapon ay iba yon. Di na ako nakapag-record. Tuloy-tuloy ako pumasok dito. Ngayon tuturo ko sa inyo. Let's go! Kagandahan lang sa kanila mga tol ay very accessible sa mga may sasakyan, may motor, at talagang ayaw ng mga lakaran. Ito na yung main road. Ayan kahapon dyan tayo galing. Yan yung papuntang Ligaw City proper. Ayan tayo, dito tayo dadaan. Papunta tayo ng Tabaco. Papunta na tayo ng Legazpi City kasi mamamasyal din muna kami at mamimili kasi napakaaga pa. Ito na yung main road. Yun yung papasukan yung mga tol. Ito lang yung mga tatandaan nyo. Basta pagka nag-Google Map kayo, Barangay Amtik, Ligaw Albay. Kasi wala pa sila sa Google Map yung Amira Campsite. Meron ditong paaralan. Ayan Amtik Elementary School. Pagka nakalapas na kayo dito, galing kayo dun sa Ligaw, balik na kayo. Or kung galing kayo dito ng Tabaco or Legazpi City, ayun na yung ano nyo,
yung landmark. Malapit na kayo talaga. Sobrang lapit na. So yun lang mga tol. Maraming salamat sa inyong panonood. At maraming salamat sa Amira Campsite. Dahil nakapag-relax din kami. At na-enjoy din namin yun. Napakagandang lugar nila. Bagong campsite pa lang sila, kaya ayan, wag mo na kayo mag-expect ng fully developed sila, kasi dine-develop pa lang naman yung lugar. At kung meron kayong mga suggestion, open naman natin yung may-ari, sabihan nyo na lang, kausapin nyo, di ba? Eh tayo, di natin nakausap, yung caretaker lang yung nandun. So mapapanood naman siguro ito ng may-ari kung ano yung mga pwede pa nila baguhin sa campsite, at babalik tayo. Balikan natin yung campsite nila. Let's go! So paano mga tol, dito na ako magpapaalam. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, paalam! Peace out!